Dahil sa kakulangan, wala kayong na-present sa kanilang gift. Di ba? Pero, eto, ano ba yung gift na dapat ibigay sa mga anak? Ano yung best gift? Love! Amen! Sino ang sumagot? Hindi yata nanay at tatay ang sumagot ay mga kabataan. Hindi na sumagot. Amen! Okay, so yun lang. Kahapon, celebrate ang birthday ni Jesus Christ. So doon sa mga nandito na, pwede na receive ng mga anak yung love. Okay, so palakpakan yung mga magulang. Amen! Palakpakan yung mga magulang ninyo na nagbibigay ng love sa inyo. So yung love na yun, ay hindi natin tatapusin kahapon. Lamang, itutuloy-tuloy natin yan. Sapagkat sa mga bukas na ang puso, ang Pasko ay araw-araw. Amen! Okay? Kaya yung love, araw-araw. Hindi na tuwing Pasko. Amen! No? So, yun ang topic natin ngayon. Kaya bibigay ko na sa Holy Spirit. Bibigay ko na. Handa na ba kayo? Amen! Kanina yung gospel, nagpakita si Jesus sa mga alagad. What if magpakita nga si Jesus dito ngayon? Ano ang gagawin nyo? Amen! Hindi na kailangan na mag-appear ang katawan, physical, ni Jesus Christ dito para sabihin, totoo nga, na si Jesus Christ na o yung Holy Spirit nga ang nandito. Okay? Sabagat ang faith ay hindi naman yan kung may nakikita ka. Yung faith ay yung umaasa ka. Doon sa pinaniniwalaan at pinananampalatayan mo, Espiritu nga ang Diyos. Amen! Okay, mag-umpisa tayo sa Hebrew 4:12. Tama ba? Hebrew 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, ay kinamatalas, kaysa alimang tapak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos bagay sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto at nakatatahon ng mga iniisip at pinabalak ng tao. 4:15, wala makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Amen! Okay? Mga bata, kasi naningimik lang kayo ha. Meron kasing bata, naluluupin ng Diyos, matunawaan yung mga matitigas sa salita ng Diyos ha. Makinig lang kayo. Purihin ng Diyos! Amen! Kailangan pa ba kayong turuan ng Diyos? Kailangan pa! Amen! Kailangan! Kapag malakas ang hatak ng kaaway sa buhay ninyo. Kapag hindi kayo aaralan ng Diyos, saan kaya kayo pupunta? Ang daan na dinadaanan ninyo, saan kaya ang punta niyan? Saan kaya ang hangganan niyan? Alam niyo ang mabuti. Ano ang mabuti bagay na ginawa ni Jesus? Para ipakita sa inyo na dapat ninyong tularan yun. Ano yun? Ha? Alin at ano yung mabuting bagay na yun? Love. Kanina lang, nasagot na. Love. Ang mabuting bagay ay ang pag-ibig. Amen! Walang condition. Mahalin mo yung tao kahit hindi ka mahal. Yan ang tanong. Ano mo mamahalin yung tao hindi ka mahal? Kailangan ba nga mamahalin mo lamang ngayong mahal pa? No. Ano pagdating pala? Ang mapapala ang patatanggap mo mula sa Diyos. Kung ang mamahalin mo lamang ay yung tao na mamahal sa iyo. Wala. Kapag lahat ay nais ng pagmamahal at mag-aalin ang pagmamahal kung mahal ka lang. Amen! Kung mahal ka lang, mahal kita. Mahal mo ba ako? Ito, ang sabi ng Diyos, anak, mahal kita. Pero nakikita ko, hindi mo ako mahal. Ganun pa man, mahal pa rin kita. Amen! Anak, kung mahal mo ako, ay di sana hindi ka nagilihin sa asawa mo. Kapagkat alam mo na nakikita ng Diyos ang ginagawa mo. Kung alam mo na mahal kita, hindi mo nagagawa rin sa asawa mo. Kapagkat ang gagawin mo sa asawa mo ay ginagawa mo sa akin. Amen! Ganun pa man, anak, mahal pa rin kita.
Pero may hangganan ito. At sa huling araw, paano ang pag-ibig ko sa iyo? Mababaliwala ito kapag sa iyo makalapot ka. Hello! Amen. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Paano kung huli na ang lahat? Ang sasabihin ng Diyos, anak, naliwala mo pag-isip ko. Nagtiis ako, nagtsaga ako ng pagmamahal sa iyo. Pero minsan, hindi ka nagbait ng pagmamahal sa akin. Amen. Patuloy ka rin sa pagkakasala. Patuloy ka pa rin sa pagsisinungaling. Patuloy ka pa rin sa kataasan ng kalooban. Ang akala mo, walang Diyos na nakatingin sa iyo. Pero ayon sa salita ng Diyos, walang makapagtatago. Sa Diyos ang lahat ay hayagatan sa kanyang paningin. Amen. At lahat ang gagawin ng tao ay pagsusulit niya sa Diyos. Amen. Kaya kung may love kayo, isipin mo mabuti, totoo ba yan, love na yan? Kung love na yan, na dahil sa Diyos, hindi ka makakasakit ng kapwa mo. Amen. Pero makinig kayo, ha? Ang Diyos ay nakakasakit sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa ng tabak na magkabili-kali. Amen. Nasasaktan ng tao sa mga salitang binibitawan ng Diyos sapagkat mali ang ginagawa ng tao, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Nandito kayo ngayon para sa Diyos. Ang tanong, nandito ba ang isip ninyo? Physically present, Mentally dito absent. rin ba kayo mentally? Amen. Inig kayo, huwag niyo sayangin ang mga sandaling ito. Kung paano yung babae nakatayo sa gitna ninyo, sinabi ng Diyos, alam, pumunta ka, ako ang bahala, ako magsasalita, ako ang gagawa. Ang babae wala yung iniisip, ano kaya sasabihin ng Diyos? Paano kaya ako tatay doon? Ang babae nagtiwala sa sinabi ng Diyos, anak, ako ang bahala, ako ang gagawa, ako magsasalita. Amen. Mag-asawa. 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 At mag-asawa. Pag na mag-asawa. Ha? At makinig yung mga nais mag-asawa. Amen. Kinig. Akala niyo ba dalawa kayo? Ilan kayo? Tatlo. Isa. Amen. Kaya kung ikaw mahal mo yung kabiyak mo, para maging buo kayo, dapat totoo ka sa kanya. Amen. Hindi ka mabubuo kung wala siya. Kalahati ka lamang. Kaya kayo isa. Kalahati plus kalahati equals purihin ng Diyos. Amen. Kaya malalaman ninyo kung talagang kayo'y mag-asawa. Mahal mo nga ba siya? Kapag wala siyang hanapin mo siya. Kapag nagdaramdam siya, mararamdaman mo yung pagdaramdam niya. Pagkaya nilang dalawa. Kapag nasaktan ang kabiyak mo, masasaktan ka rin. Paano yung hindi totoong nagmamahal? Okay lang masaktan yung kabila. Hindi naman yan love. Hindi niya nararamdaman yung sakit. Yung kalahati. Amen. Kaya hindi lahat ng mag-asawa ay isa. Iba ang isip ng isa, iba ang puso ng isa. Nandoon sa iba. Amen. Kaya babala ng Diyos bago kayo mag-asawa. Alamin niyo muna kung kalooban ba ng Diyos ang taong yan para sa inyo. Hindi lahat ang gusto niyo ay kalooban ng Diyos. Amen. Pero sa mga nagpapakasalang akala ninyo, yun talaga ang asawa ninyo. Diba meron ng shotgun ready? Shit. Meron nang in-arrange lang ng parents? Meron din na sa lahas? Paano niyo sasabihin? Asawa yan. Makinig kayo. Yan ang pagkakamali ng tao sa ngayon. Dadaanin sa kasal. Iyan mo na lang, hawakan mo lang yan, ganyan lang. Walang pagmamahal kasi naunahan na. Napilitan na lang. Kahiyaan na. Pero kalooban ng Diyos, sinasaalang-alang ba?
Hindi. Naisip ba ng dalawang magpapakasal, mahal nga nila ang salisa? O dahil may bunga na lang, kaya nagpakasal? Makinig kayo. Kaya merong mag-asawang 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan pa lamang, di ba? Break na. Meron naman isang tambang ng anak, hindi pa rin nasabi-sabi ni Tabi. Kapag wala yung katotohanan, wala yung love sa kanila. Amen! So ngayon sa mga mag-asawang narito, magtanungan kayo. Sige, simple lang. Sintasa na lang kung talagang mahal ng isa't isa. Action, sir. Ngayon, pinag-isa kayo ng Diyos. Ang tanong, ilan kayo talaga? Tatlo. Ha? Isa. Dapat tatlo, di ba? May ihahayag ang Diyos, ha? Hindi kayo. Alam niyo talaga kung mag-asawa kayo. Araw-araw, magsasabi kayo I love you, ha? Amen! Hindi na isang joke. Tingnan ninyo kung sino sasawa sa inyo. Sasawa ng kasabi I love you. I love you, I love you kayo. Kaya man nagbibigay ng teacher, i-explain ka na sa mo. Amen! Makinig kayo. Kapag ang I love you, kahit walang pera, I love you. I love you. Amen! Hindi ito laro. Kapag iniutos dito, ay susundin ninyo. Amen! May himala ito eh. Sa pagsunod dito, may himala. Okay? Amen. Kasama kayo na magsasabi ng I love you. Ha? Araw-araw yan. Kapag yan kinalimutan nyo, walang ng Diyos yan. Amen! Ha? Nagmamadali ka, late ka ng trabaho. I love you na, alis na ako. I love you na. At least hindi mo kinalimutan yung I love you bago ka umalis. Amen! Ha? Ay kung gusto mo para hindi mo makalimutan, I love you na lang ang pangalan ng mahal mo. I love you, tulungan mo ko, iihi ako. Amen! Ang I love you, hindi mo makalimutan, kailangan mo siya eh. Amen. I love you, tinisan mo ako. I love you, maliligo ako. Ang I love you, mayat maya sa bibig Amen. mo. Sino ang gagawa niyan? Ang itatawag sa asawa niya, I love you. Amen! Magagalit ka. Magagalit ko kaya yung asawa mo kapag asawa I love you. Wala yan ang mag-asawa dito. Walang sumasagot. Ang sumasagot, tinatalabat ng mga dalaga. Amen! Ang hirap kasi sabihin yung I love you talaga kapag nagkaroon na ng lamat, nahirap ng bitawan niya. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen! Ipinako na si Jesus sa krus, ano ba ang sabi, Panginoon, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen! Kaya nga ngayon, ipinapaalam ng Diyos sa inyo ang gagawin nyo. Bakit hindi nyo alam ang mga dapat yung gawin? Amen! Ayaw mo ba magsabi ng I love you? Ay sige, test natin. Amen! Anong sagot? Anong sagot? Amen! Yun. I love you. Makinig kayo mga kabataan na yung mga nanditong anak, pakinggan nyo kung may I love you narinig sa loob ng bahay. Pag wala kayo narinig, kayo magsigaw ng I love you, ha? Amen! Ang Pasko daw kahapon. Pero kahapon nag-umpisa, kaya ngayon Pasko pa rin. Amen! Makinig kayo, napakahalaga ng I love you. Ayaw ng demonyo ng I love you. Amen! Ang gusto ng demonyo ay I hate you. Ha? Kaya kung walang I love you, na lang love you. Love you. Amen! Sapagkat ang love ay galing sa Diyos. Amen! Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen! God bless. So may natutunan na yung mag-asawa? Ha? Amen!